Moses Lake Air Show guests waited to see a local stuntman attempt a world record motorcycle jump. June 11, 2019, ang South Korean YouTuber na si Lim Ji-hae, na kilala rin sa alias na BJ Emily, ay nag-iisang nakaupo sa kanyang bahay habang umiiyak sa isang live stream at inilalabas ang kanyang emosyon sa kanyang mga followers. Bagamat ginawa niya ang broadcast na iyon sa gitna ng matinding damdamin, hindi pa iyon ang katapusan ng kanyang kwento. Si Lim ay isang model at streamer na nakakahatak ng atensyon ng mga manonood noong early 2000. Sa paglipas ng panahon, marami siyang pinasok na career. Noong 2006, sumabak siya sa racing model circuit kung saan mas lalo niyang ipinakita ang kanyang karisma sa industriya. Kalaunan, pumasok din siya sa Road FC, isang kilalang mixed martial arts organization sa Korea, kung saan nagtrabaho siya bilang match girl at nagtagumpay sa larangang iyon noong 2014. Noong 2014, nag-break muna siya sa career para mag-focus sa kanyang pag-aasawa. Ngunit makalipas ang 4 na taon matapos ang kanyang diborsyo, bumalik siya sa mundo ng modeling at streaming, sa pagkakataong ito gamit ang pangalang BJ Emily. Hindi lang siya simpleng model, isa siyang presensya na kinagigiliwan sa iba't ibang larangan ng entertainment. Noong 2012, muling sumabak siya sa racing model scene at nakipagtulungan sa Team EXR. Sa sumunod na taon, lalo pang umangat ang kanyang kasikatan sa Seoul Auto Show kung saan kinatawan niya ang Ulen Motors. Minsan din siyang nakapasok sa pag-arte at gumanap sa pelikulang Sunflower noong 2006. Ngunit ang tunay niyang pagbabalik ay noong 2019 nang muli siyang sumikat bilang streamer sa YouTube at Africa TV kung saan muli niyang nakuha ang atensyon ng maraming manonood. Mukhang maayos ang lahat para kay Lim Ji-hae hanggang sa dumating ang hindi inaasahang pangyayari. June 11, 2023, sumali si Lim sa isang live stream event kasama ang iba pang streamers. Masaya at magaan ang simula ng kanilang pagtitipon habang nag-iinuman at nagkakasiyahan. Ngunit biglang nagbago ang atmosphere nang masangkot siya sa isang argumento kasama ang isa pang kabataang babae habang live ang broadcast. Ilang oras lang matapos iyon, sa katahimikan ng kanyang sariling tahanan, nag-live si Lim sa huling pagkakataon. Ang kanyang final live stream sa YouTube ay naging napakabigat at emosyonal. Umiiyak siya habang inilalabas ang kanyang nararamdaman sa mga fans. Humingi rin siya ng paumanhin sa kanyang pamilya na nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga nanonood. Sa isang nakakagulat na sandali, ipinakita pa niya ang kopya ng kanyang last will habang unti-unti siyang nawawala sa frame. Nanginginig ang kanyang boses habang binigkas niya ang mga salitang puno ng bigat ng damdamin. Ayon sa kanya, pasensya na sa aking mga anak at sana hindi ako makaramdam ng guilt sa aking magiging buhay sa hinaharap. Ang mga salitang ito ay sinabayan pa ng sunod-sunod na tawag mula sa mga kaibigang nag-aalala na pilit siyang kinokontak. Naalarma ang mga viewers kaya agad na tumawag ang emergency responders. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating sila sa lugar at agad na pinutol ang broadcast. Natagpuan si Lim sa kritikal na kondisyon matapos umanong subukang kitilin ang kanyang sariling buhay at dahil dito ay nagkaroon siya ng 2 cardiac arrest. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor, malungkot na pumanaw si Lim noong June 19, 2023. Kinumpirma ang balita sa isang obituary post sa kanyang Instagram account. Samantala, naglunsad ang mga awtoridad ng investigasyon tungkol sa mga pangyayari at kung may anumang external influence sa kanyang desisyon. Iniwan niya ang kanyang 2 anak, mga magulang at 2 kapatid na lalaki. Colton Gibson Wood. Noong 2017, si Colton Gibson Wood, na kilala rin sa alias na Twisted Intentions, ay nagla-livestream sa kanyang YouTube channel habang siya ay nagmamaneho ng motorsiklo sa Highway 290. Habang dumadaan siya sa traffic, patuloy siyang nakikipag-interact sa kanyang viewers. Ngunit ang sumunod na pangyayari ay parehong nakakagulat at hindi inaasahan. Si Colton Gibson Wood ay ipinanganak sa Hagerstown, Maryland. Lumaki siya sa isang simpleng pamumuhay at namuhay ng normal na kabataan hanggang sa dalhin siya ng kanyang career sa BMW, kung saan nag-iwan siya ng magandang reputasyon. Isa siyang gaming YouTuber na kilala sa pangalang Twisted Intentions. Kahit na maliit lang ang kanyang audience na nasa humigit kumulang 3,000 subscribers, sobrang passionate siya sa paggawa ng content. Kadalasan, ang kanyang mga video ay tungkol sa gaming live streams, particular sa mga larong tulad ng The Division. Ngunit minsan, nagdadagdag din siya ng ibang content tulad ng motorcycle rides sa loob ng bayan. Habang sa simula ay hindi ganun kalakas ang views ng kanyang channel, unti-unti itong lumago, mula sa ilang daan hanggang libu-libong views.
Noong September 25, 2017, habang nasa isang routine motorcycle livestream siya, patuloy niyang kinakausap ang kanyang mga viewers habang nagmamaneho. Ngunit sa gitna ng biyahe, napansin niya ang isang malubhang problema, sira ang kanyang front brakes. Sa gitna ng panic, ipinaliwanag niya sa livestream ang nangyayari at nagsabi na may mangyayaring hindi inaasahan. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang bumilis ng takbo na nagdulot ng pag-aalala sa mga nanonood. Bago matapos ang stream, narinig pa ang kanyang huling salita, "Don't be foolish on these bikes." Pagkatapos noon, biglang natigil ang livestream at naglaho ang video mula sa YouTube. Agad na napagtanto ng kanyang mga followers na hindi ito simpleng aksidente lamang. Kalaunan, kinumpirma ng Spartanburg County Coroner ang pagkakakilanlan ng biktima ng motorcycle accident. Ayon sa investigasyon, ang motorsiklo ni Wood na papuntang Silangan ay bumangga sa isang pickup truck na papaliko pakaliwa nang hindi nagbigay daan. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon siya mula sa motorsiklo at nagtamo ng matinding pinsala. Sa kabila ng pagsusuot ng helmet, binawian pa rin siya ng buhay matapos dalhin sa ospital. Samantala, hindi napinsalaan ang driver ng pickup, ngunit naharap sa legal na kaso dahil sa failure to yield. Ang malungkot na insidenteng ito ay nagsilbing paalala sa kahalagahan ng road safety at pagiging maingat sa kalsada. Iniwan ni Colton ang mga mahal niya sa buhay, kabilang ang kanyang ina, stepfather at mga kapatid, pati na rin ang kanyang malalapit na kaibigan tulad ni Stephanie Gonzalez. DJ Patel. Noong June 26, 2023, ang YouTuber at internet comedian na si DJ Patel ay nagla-livestream habang nasa isang motorcycle trip pauwi matapos mag-film ng video sa Navarapur. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat nang tumama ang kanyang motorsiklo sa isang paparating na truck. Si Patel ay ipinanganak noong 2001 sa isang nayon sa Dabpali, Chhattisgarh, sa distrito ng Mahasamund. Lumaki siya sa isang payak na kapaligiran kung saan nangingibabaw ang simpleng pamumuhay at tradisyonal na kultura. Sa kanyang paglaki, natutunan niya ang kahalagahan ng sipag at tiyaga. Noong 2021, lumipat siya sa mas mataong lungsod ng Korba upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa kabila ng malaking pagbabago mula sa tahimik na probinsya patungo sa magulong lungsod, nanatili siyang grounded at dala pa rin ang mga aral ng kanyang pinagmulan. Ang kanyang ina, si Garia Patel, ay isang housewife na inaalagaan ang kanilang tahanan. Ang kanyang ama naman, si Gansan Patel, ay isang magsasaka. Kasama rin niya ang kanyang kapatid na lalaki at babae bilang natitirang miyembro ng kanilang pamilya. Nang magsimula si DJ Patel sa content creation, lumipat siya sa Raipur kung saan siya gumawa ng mga videos, memes at reels na mabilis na nakakuha ng atensyon ng publiko. Noong 2020, ginawa niya ang YouTube channel na D. Saura Lahay DJ Patel Official na mabilis na lumago at umabot sa humigit kumulang 450,000 subscribers pagsapit ng 2023. Dahil sa kanyang creative at engaging na content, nakilala siya bilang isa sa mga rising digital personalities. Kada upload niya ay maraming naaaliw, na-inspire at na-entertain. Noong 2021, nag-viral siya dahil sa isang video kung saan sinabi niya ang linya na D. Ang ibig sabihin sa English ay, "I feel bad from the heart, brother," habang sinasagot niya ang mga negative comments sa kanyang channel. Ang video na ito ay naging dahilan ng kanyang pagsikat at umabot sa humigit kumulang 1.9 million views, na lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang internet sensation. Kalaunan, nakasama rin siya sa video series na Dendor na ginawa ng YouTuber na si Buwan Bom. Sa parehong taon, lumawak pa ang kanyang kasikatan at nakipag-collab pa siya sa mga kilalang personalidad, kabilang ang isang viral video kasama ang Chief Minister na si Bues Bagel. Ngunit noong June 26, 2023, matapos ang isang video shoot sa Navarapur, sumakay siya sa motorsiklo kasama ang kanyang kaibigan pauwi. Habang binabagtas nila ang highway, isang sandali ng kapabayaan ang nagbago ng lahat. Tumama ang handle ng motorsiklo sa isang paparating na sasakyan, dahilan upang tumilapon si DJ Patel mula sa likod nito at bumagsak sa kalsada. Ang kanyang kaibigan ay malubhang napinsalaan ngunit nakaligtas. Si DJ Patel, sa kasamaang palad, ay hindi pinalad at binawian ng buhay sa mismong lugar ng aksidente. Ilang oras bago ang insidente, nag-upload pa siya ng update video sa Instagram,
Walang kaalam-alam na iyon na ang huli niyang mensahe sa publiko. Bagamat tinanggal o kinontrol na ng YouTube ang ilang video na na-stream noong araw ng kanyang pagkawala, nananatili pa ring nakikita sa kanyang channel ang iba pa niyang mga content na nagpapakita ng kanyang talento. Chu Aslam. Noong March 14, 2018, si Aslam na kilala rin sa YouTube alias na ZL0 ay nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng text at tawag. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sinabi niya sa kanila na simulan ang pagre-record ng kanilang conversation. Dito nagsimulang maging seryoso ang sitwasyon. Si Chu Aslam, na kilala rin sa YouTube alias na ZL0, ay isang YouTuber mula Pakistan na lumaki rin sa Estados Unidos. Nagsimula siyang gumawa ng content sa murang edad na 11. Sa likod ng kanyang online presence, nakakaranas siya ng matinding emosyonal na pinagdadaanan. Ayon sa mga ulat, dumaan siya sa depression at nahirapan sa pakikisalamuha sa ibang tao, kaya madalas siyang nakakahanap ng comfort sa anime at internet. Sa paglipas ng panahon, lumala ang kanyang mental na kalagayan at naapektuhan din ang relasyon niya sa kanyang pamilya. May mga naiulat din na dumaan siya sa mga mapanganib na kaisipan at sa panahong iyon, nakakuha siya ng sandata, isang sitwasyong lalong nagpalala sa panganib. Noong araw ng insidente, nakipag-usap siya sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng text at tawag. Sa simula, akala ng ilan ay biro lamang ito dahil sa kanyang tono at paminsan-minsang tawa. Pero may iba na agad nakaramdam na may mali. May mga kaibigan na pilit siyang pinakiusapan na huwag ituloy ang anumang plano, ngunit hindi na nila ito napigilan. Bago ang huling sandali, nakapagsulat pa siya ng mga personal na mensahe para sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Kalaunan, nag-livestream siya sa YouTube. Ang unang stream ay biglang naputol dahil sa technical issues, kaya gumawa siya ng panibagong stream na tumagal ng mahigit 40 minuto bago ito tuluyang tinanggal ng platform. Makikita siya sa kamera na may suot na kakaibang damit at may ipinakitang sandata na nagdulot ng matinding pag-aalala sa mga nanonood. Nauwi ang livestream sa isang trahedya na nasaksihan ng kanyang mga kaibigan at kalaunan ng kanyang ina nang madiskubre ang nangyari. Mike Hughes. Noong February 22, 2020, si Mike Hughes ay naghahanda sana para sa isang makasaysayang paglipad gamit ang isang homemade rocket na siya mismo ang gumawa at piniloto. Ngunit sa halip na tagumpay, nauwi ito sa isang trahedya. Si Michael Mad Mike Hughes ay ipinanganak noong February 9, 1956. Lumaki siya sa Oklahoma City at nagkaroon ng interes sa motorcycle racing noong kabataan niya. Kalaunan, naging limousine driver siya at naging YouTube personality rin, kung saan nakilala siya dahil sa kanyang kakaibang paniniwala bilang isang flat earth advocate. Noong 2002, habang nakatira mag-isa sa Apple Valley, California, nakakuha siya ng atensyon matapos magtala ng Guinness World Record dahil sa isang 103-foot na jump gamit ang stretched limousine. Noong 2016, sinubukan niyang pumasok sa politika at nag-anunsyo ng planong tumakbo bilang governor ng California. Kasabay nito, nagsimula rin siyang mangalap ng pondo para sa paggawa ng rocket. Sa simula, hindi ito gaanong nagtagumpay at maliit lang ang nalikom niyang halaga. Ngunit kalaunan, dahil sa kanyang pagiging kilala sa Flat Earth community, nakalikom siya ng mas malaking suporta at nagpatuloy sa kanyang ambisyosong plano. Ayon sa kanya, plano niyang magsagawa ng mga rocket flight na magdadala sa kanya sa kalawakan upang makuhanan ng larawan ng buong mundo na para sa kanya ay isang flat disk. Sa kabila ng mga babala mula sa Bureau of Land Management at Federal Aviation Administration, nanatili siyang matigas ang loob at ipinagpatuloy ang kanyang mga plano. Maraming beses na naantala ang kanyang mga launch, ngunit hindi siya sumuko. Aminado siya na delikado ang kanyang ginagawa, ngunit sinabi niyang ito ay bahagi ng pagiging daredevil. Noong March 24, 2019, matagumpay niyang nailunsad ang isa sa kanyang rockets na umabot sa humigit kumulang 1,875 feet bago bumagsak sa Mojave Desert. Ayon sa ulat, umabot ito sa bilis na 350 miles per hour at nakaligtas siya ng walang seryosong pinsala. Sa mga sumunod na taon, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang mga pagtatangka. August 10, 2019, muli sana siyang maglulunsad ngunit naantala dahil sa mechanical issues at heat exhaustion. Sa kasamaang palad noong February 22, 2020, tuluyang nauwi sa trahedya ang kanyang huling rocket launch malapit sa Barstow, California. Habang siya ay nagta-take off,
Biglang nag-deploy ang parachute ng rocket nang wala sa oras, dahilan upang maapektuhan ang takbo ng kanyang sasakyan. Ayon sa mga witness, maaaring nasira ang parachute matapos sumayad ang rocket sa launch apparatus. Ang pag-launch na ito ay kinukunan para sa Science Channel series na Homemade Astronauts, kung saan siya ay nakatakdang lumabas. Sa kasamaang palad, hindi na siya nakaligtas sa insidente at binawian ng buhay matapos ang crash. Remy Luke. Noong July 29, 2023, si Remy Luke ay nagdesisyong magsanay ng kanyang rooftop climbing skills sa isang hindi secure na pag-akyat sa isang gusali sa Hong Kong. Para kay Remy, hindi ito bago. Isa siya sa mga rooftopper na mahilig sa mapanganib na pag-akyat sa matataas na istruktura sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang akala niyang ordinaryong climb ay nauwi sa isang trahedya. Si Remy Luke ay ipinanganak sa Montar, France. Kalaunan ay lumipat siya sa Hong Kong kung saan mas lalo niyang pinalakas ang kanyang hilig sa exploration at extreme climbing. Mahilig din siya sa photography kaya madalas niyang kinukunan at ibinabahagi sa social media ang kanyang mga nakakapangilabot na pag-akyat sa matataas na gusali. Dahil dito, nakabuo siya ng maliit ngunit tapat na following online. Noong 2016, lalo pang naging aktibo si Remy. Umakyat siya sa mga crane, tulay at kahit Ferris wheel sa iba't ibang bansa. Pagsapit ng 2022, nakapag-akyat na siya sa mga kilalang skyscraper sa Dubai, Bulgaria at France, kung saan kinukunan niya ng larawan at video ang kanyang mga mapanganib na stunt. Noong October 2022, nag-post siya ng video ng pag-akyat sa pinakamataas na chimney sa France, kung saan makikita siyang naglalakad sa gilid ng humigit kumulang 300 metrong taas na istruktura, walang safety gear. Noong July 17, 2023, dumating siya sa Hong Kong at nag-check-in sa Tsim Sha Tsui Hostel. Sinabi niya sa staff na siya ay nasa bakasyon lamang, walang nakakaalam na may plano siyang mapunta sa isang napakadelikadong akyat. July 29, 2023, bandang alas 6 ng gabi, pumasok si Remy sa isang gusali sa Mid-Levels, Hong Kong. Sinabi niya sa security na bibisita siya sa kaibigan sa ika-40 palapag. Bago pa ito ma-verify, mabilis siyang sumakay ng elevator. Ayon sa CCTV, lumabas siya sa ika-49 na palapag at umakyat pa sa hagdan patungo sa itaas na bahagi ng gusali. Kalaunan, pinilit pa niyang buksan ang isang pinto papunta sa rooftop area. May mga nakakita pa sa kanya na kumakatok sa bintana ng isang penthouse sa ika-68 palapag. Tila humihingi ng tulong habang nawawala sa balanse. Isang kasambahay ang nakakita sa kanya at agad na tumawag ng mga awtoridad. Ngunit bago pa makarating ang rescue, huli na ang lahat. Natagpuan si Remy sa isang patio sa lugar, wala ng buhay. Kasama niya ang kanyang sports camera at French ID. Ayon sa investigasyon, nahulog siya mula sa humigit kumulang 721 feet at nakitil. Wu Yongning. Noong November 7, 2017, si Wu Ying ay isang YouTube daredevil at rooftopper na nagpapakita ng kanyang skills sa pamamagitan ng pagpupull up sa tuktok ng Huan International Center sa Changsha, China. Mukhang maayos ang lahat sa simula, ngunit kalaunan ay nagbago ang lahat sa isang hindi inaasahang trahedya. Si Wu Ying ay ipinanganak noong April 10, 1991 sa Changsha, China. Lumaki siya sa isang masayahin at adventurous na kapaligiran kung saan maaga niyang na-develop ang kanyang hilig sa pakikipagsapalaran. Habang nag-aaral sa lokal na high school, lalo pang lumalim ang kanyang interes sa extreme activities. Sa kalaunan, ginawa niya itong full-time na career bilang stunt performer. Nakilala siya sa online world dahil sa kanyang mga nakakapangilabot na stunts sa matataas na gusali. Dahil dito, nakakuha siya ng malaking audience at naging kilala bilang Chinese Superman ng rooftopping community. Kasama rin niya ang kanyang longtime girlfriend na si Jinjin na sumusuporta sa kanyang mga mapanganib na ginagawa. Sa edad na 26, si Wu ay isa ng social media sensation na kumikita mula sa viral videos at sponsorships. Ayon sa mga ulat, nakagawa siya ng mahigit 500 videos at live streams na kumita ng malaking halaga mula sa kanyang content. Para sa kanya, ang layunin ay maabot ang pinakamataas na gusali sa mundo nang walang anumang safety gear, isang matinding hamon na nagdala sa kanya ng kasikatan ngunit may kasamang matinding panganib. November 8, 2017, habang gumagawa siya ng panibagong stunt sa Huan International Center sa Central China, siya ay nakasponsor ng isang brand na nag-alok ng malaking bayad para sa kanyang video.
Ayon sa ulat, plano rin niyang gamitin ang kikitain para sa kanyang nalalapit na kasal at sa pagpapagamot ng kanyang ina. Habang ginagawa ang kanyang stunt, dahan-dahan siyang bumaba sa gilid ng rooftop. Ngunit sa isang iglap, nawalan siya ng hawak at nahulog mula sa gusali. Sa kanyang pagbagsak, sinubukan niyang kumapit sa anumang maaabot, ngunit nahulog siya sa humigit kumulang 45 feet patungo sa terrace sa ibaba. Isang window cleaner ang nakakita sa kanya at agad na tumawag ng tulong. Dinala siya sa ospital, ngunit sa kasamaang palad ay binawian din siya ng buhay dahil sa tindi ng kanyang mga pinsala. Oyi Gantz. Noong November 11, 2009, si Welly Gagenshots ay gumagawa ng isang stunt para sa Red Bull nang siya ay tumalon mula sa Sunrise Tower, ngunit sa isang iglap, ang lahat ay nauwi sa trahedya. Si Gagenshots ay isang Swiss thrill seeker na kilala sa larangan ng base jumping, paragliding at skydiving. Nakapag-set siya ng maraming records at itinuturing na isa sa mga elite sa extreme sports. Noong 1989, una niyang sinubukan ang parachute jump sa isang military training course. Kahit hindi siya naging sundalo, hindi nawala ang kanyang hilig sa pagtalon mula sa matataas na lugar. Noong 1990, ginawa niya ang kanyang unang paragliding flight at mabilis siyang umangat sa mundo ng extreme sports bilang amateur na kalaunan ay naging bahagi ng elite community. Pagsapit ng 1995, naging co-founder siya ng Red Bull Acro Team na lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang pioneer sa extreme sports. Noong 1997, nakamit niya ang isang malaking milestone matapos gumawa ng object jump mula sa isang 1,000 metrong bangin sa Norway. Bilang miyembro ng Swiss National Paragliding Team, ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa loob ng 4 na taon. Kilala rin siya sa mga base jumping feats mula sa mga iconic structures tulad ng Eiffel Tower at Petronas Towers sa Kuala Lumpur. Nakagawa rin siya ng isang hindi kapanipaniwalang stunt kung saan tinahak niya ang matitinding bundok sa isang araw lamang na lalo pang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang legend sa extreme sports. November 11, 2009, sa araw na yon, si Oyi Gantz ay tumalon mula sa rooftop ng Sunrise Tower sa Zurich, Switzerland na may taas na humigit kumulang 88 metro. Ngunit habang nasa ere siya, biglang may malakas na bugso ng hangin na sumira sa kanyang kontrol sa flight. Dahil dito, nawalan siya ng balanse at bumagsak sa gilid ng gusali bago tumama sa lupa. Dinala siya sa ospital na may malubhang pinsala. Sa kabila ng kanyang kondisyon, ang kanyang unang sinabi ay isang taos-pusong paghingi ng paumanhin. Sorry, hindi naging matagumpay ang jump. November 13, 2009, makalipas lamang ang 2 araw, nakitil siya dahil sa tindi ng kanyang mga pinsala.